Yan, magandang hapon po sa ating lahat. Wala na yung mga incubator natin dito, no? At para isahan na lang, no? Isang pwesto na lang. Ayan po, no? So ito tinanggal na natin yung roller para mas marami tayong mailaman. Ayan po yung mga roller nila, oh. No? Para ma-maximize po natin tong mga automatic incubator natin at ma-maximize din natin yung mga quail, fertile eggs na pinuproduce ng ating mga breeders kasi po 8 to 12 months lang po yan, no? So, habol na po kayo sa mga fertile eggs, no? Ayan po, itong DIY incubator natin na ito na lang ang gagamitin natin. Mas reliable yung on and off niya, yung temperature niya, yan, no? At ito ihahanda na natin para sa egg collection po natin. Ayan si mama, oh. Ma! Masipag po yan kahit matanda na siya. Nga lang talagang may mga may mga nangyayari talagang hindi natin gusto, no? Na ano, mga bagay. Ayan, no? So marami na naman po tayo fertile eggs. Pag to hanggang mamaya walang kukuha is ilalagay ko na po to sa incubator. Pipilian na lang natin. Tapos anyway, nabebenta naman po natin yung mga tawag dito, yung ating mga class B, no, na pangkonsumo, no, okay na yun kaysa wala tayong benta. Okay, dito pa lang sa amin mayat maya na ang order po nila nauubos na din. Ayun na, may itlog na naman, no. So mamaya na po natin to kukunin mga alas 5 pasado, no, para at least marami tayong makuha. Okay, anyway, hindi naman nila tinutuka yung mga itlog nila. Ayan sila. And then hard culling po tayo sa ating mga manok, no? So dito wala naman na tayong kakatayin dahil lahat naman na to halos babae. Tapos may 5 lalaki na lang tayo dyan na nakawala. Hindi naman natin kakatayin yun. Dito po tayo kakatay. Kaya sana po ano, no, makuha na ni Uncle tong mga manok niya. Kasi mahirap mag-alaga po ng hindi mo manok talaga, sa totoo lang, no? Mahirap po. Yung tipong may iniisip ka na baka mamaya madisgrasya, no? Madisgrasya, ganyan. So bago tayo pumasok, magbabacterial flushing tayo, no? Bacterial flushing, tas vitamins nila, lalo magtatag-ulan na. Yan, mahalaga po yan, no? Diyan po may kakatayin po tayo dyan. Yun yung oriental hatch po natin dahil may issue, no? Mamaya lalaban, mamaya hindi, no? So, tanggal na yan, no? So, dito na lang tayo magpo-focus sa GBS 5K sweater cross natin soon. At saka sa mga oriental sweaters po natin, no? Mga oriental sweaters po natin. And pipiliin lang po natin din sa mga oriental sweaters natin yung mga Texas looking. Meron ako dyan 4 na napili na, no? Mga Texas looking talaga. Tapos dun sa mga nakawala na 4, nasaan na ba sila? Ay, to mga to. No, may dalawa rito. Ito, oh. Tsaka isang gold, no? Yan, oh, lalaki pa yan, oh. Tsaka to pipiliin ko rin to. Kakaiba yung kulay. Ayan po, oh. Anong kulay po kaya yan? Meron siya mga kapatid dito, mga ate niya na ganyan din ang kulay. Nasa na ba yun? Ayan, oh. Ang ganda po ng kulay nila, no? Alright. So the rest po iwanan na natin dito. Pakakawalan na lang po natin, pakakawalan na lang. Kasi gusto ko po mag-focus na rito po sa ating quail farming business po, no? At para at least babato-batuhan na lang ng pagkain niya mga Texas natin dito. Ayan, oh. No? Ayan. Dito po tayo magfo-focus. Yan, mamaya alas 5 pasado, samahan nyo po ako. Mangungulekta tayo. No? At para at least makapag-load na tayo sa incubator po natin. Tapos ito tapos na. Itong growing pen number 1 natin. Nga lang wala pang bubong, no?
Ayoko yan, tatanggalin ko po yan. Gusto ko po mailagay dyan is screen din, screen para at least malinis tingnan, no, malinis tingnan. Alright? Malinis pong tingnan. At para walang ganyan, no, mga nakabubong-bubong na ganyan. Alright? Tapos yan, ready na rin to accommodate mga sisiw natin, no? Ready to accommodate na yan. Ayan, no? Mga sisiw natin. Ayan sila. Malalakas na rin po sila, no? Pag medyo tumagal na po yan ng mga 1 week, no? Unti-untian na natin tatanggalin po yung kanilang mga harang-harang, no? Tapos growing na rin nila dyan, no? Diyan na rin natin sila i-grow. Tapos kapag medyo malapit na silang mag-adult, doon. Diyan na po sila. Diyan na rin sila mangingitlog, no? Diyan na rin sila mangingitlog. Anyway, tag-aapat na araw lang naman ang kanilang pag-itan. All in all, magmula first batch hanggang fourth batch. Sa first batch, ang pag-itan ng pangalawang batch is 4 na araw. Tapos, yung second to third, 4 din. 8 na. Yung third to fourth, 4 din po. Bali 12 days. So, not bad, no? Almost 2 weeks yung pag-itan ng first at saka fourth batch. Halos parang magkakaedad din po sila, no? So, sa susunod po, ang gagawin po natin, no, ay pagsabay-sabayin po natin sila, no? Yung mga itlog, ayan, 3 gamit natin na incubator. Sabay-sabay po natin pupunuin yan para iisa ang pisaan natin, no? Iisa po ang pisaan, hindi yung meron tayong inaasikaso ngayon. After 4 days, may aasikasuhin na naman tayo. Alright? So, yun po, no? Available pa rin pa yung mga quail fertile eggs po natin. At sa pasukan po, hindi ko na rin gaano mahaharap to na magbenta. Pero may official seller po tayo ng mga table eggs, fertile eggs. And soon, DOC, RTL, RTB, si Boss Mar Maestro. Yan, kontakin nyo lang po siya. Ayan o, class A po yan ng mga fertile eggs. Maglo-load din tayo, no? Ito yung mga class B. Nabili na po yung 50 pieces dito na nilaga po, no? Pinanlaga. Alright? So, meron din pa rin po tayong panlaga. Okay, mag-alala, no? At yung fertile eggs naman po kasi sa mga farmer na katulad ko yan, no? Sa mga farmer na katulad ko po yan. Pero kung sasabihin nyo ng panlaga, tsaka alam ko naman, kilala ko naman yung tao kung ilo-load nila sa incubator o hindi. Alright? So, yun lang po. God bless po sa ating lahat. Peace!